Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang gabi, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Resali Umalay, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents, kaugnay ng isinagawang White Ribbon Movement Rally ngayong araw. Nagbigay ng pahayag si Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, District Director ng Quezon City Police District, sa mga kapulisan at mga kalahok ng White Ribbon Movement kaugnay ng kanilang isinagawang aktibidad ngayong araw. Narito ang buong detalye ng report. Dito rin po sa mga kikibahagi dito sa event, lahat naman kung ano po yung may mga yung organizer na meron naman silang mga marshal din, no? Siguro meron silang Viber group at alam nila kung ano yung bawal at ano yung dapat lang nilang gawin. Sa ating mga kapulisan naman, ang utos ng ating SILG, ng ating Chief PNP, ang ating RD ay ang maximum tolerance. Ever since na tayo po ang nag-lead dito, naging peaceful naman at lahat ay umuwi ng masaya at kahit pagod, I think naging maayos ang kabuuan ng event. Mahigpit na seguridad ang ipinatupad ng Manila Police District kaugnay ng isinagawang White Ribbon Movement Rally upang matiyak ang kaayusan, kaligtasan at maayos na daloy ng aktibidad. Nakatutok dyan mula sa Menjola, si Patrolwoman Sari Bernales. Maaga pa lamang ay nakahanda at nagbabantay na ang mga augmented personnel ng PNP, katuwang ang Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Joint Security Operation sa kahabaan ng Ayala Bridge. Bagamat hindi sa rutang ito gaganapin ang aktibidad ng faith-based rally ngayong araw, ang strategic deployment sa naturang tulay patungong Menjola ay bahagi ng proactive measures o paunang paghahanda ng kapulisan. Layunin nitong matiyak na magiging maayos at payapa ang buong kapaligiran at maiwasan ang anumang hindi inaasahang insidente, batay na rin sa mga naging karanasan sa mga nagdaang kilos protesta sa bansa. At yan po ang pinaka-latest update mula rito sa lungsod ng Maynila. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa lungsod pa rin ng Maynila, maagang nag-deploy ng mga tauhan ang Manila Police District sa paligid ng Menjola at Malacanang upang tiyakin ang seguridad at kaayusan kasabay ng isinagawang faith-based rally. Narito ang naging panayam kay Police Colonel Aldrin Gran, Deputy District Director for Operations ng MPD. As early as 7 a.m., nandito po tayo ngayon sa CRB or sa Menjola na kung saan pinoprotektahan po natin ang paligid ng Malacanang. No? So kaninang 7 a.m. nga, naglatag na po tayo ng mga personnel natin para sa seguridad dahil
meron po tayong naka-schedule na religious rally ngayon sa area ng Quezon City. So magkagayon man, bagamat wala po dito yung konsentrasyon ng mga rally, still binabantayan po natin at pinoprotektahan po natin ang paligid po ng Malacanang. Bago pa man po tayo magsara dito po sa CRB or sa Mindiola, nagkaroon naman po tayo ng mga traffic advisory. So meron pong rerouting plan na ikinasa po ang ating Manila Traffic Enforcement Unit. So yung mga hindi po makakadaan dito, pwede po silang dumaan sa kabila, sa Quezon Boulevard o sa Recto kung saan po sila destinasyon. Ang mensahe po natin para dun sa mga makikilahok sa protesta o sa sali, maging po sana tayo mapayapa. Panatilihin po natin ang kaayusan at katahimikan dun po sa programa sa Quezon City para po maiwasan po natin yung kaguluhan na yun po naman ang ninanais ng lahat, ang maging matahimik, matiwasay at maidaos po natin ng mapayapa ito pong naka-schedule na rally sa Quezon City. Sa Quezon City naman, mahigit 200,000 kapulisan, Sa Quezon City naman, mahigit 2,000 kapulisan ang nakaalerto at ipinakalat sa paligid ng People Power Monument bilang bahagi ng seguridad para sa isinagawang faith-based rally ngayong araw. Mula sa People Power Monument sa EDSA, ibabalita yan ni Patrolman Don Brosas. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Nakapwesto na at nakaalerto ang puwersa ng Quezon City Police District kasama ang Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO dito sa People Power Monument sa Quezon City bilang paghahanda sa naasahang kilos protesta o tinatawag na faith-based rally na itinakdang gaganapin mamayang 2:00 ng hapon ngayong ika-28 ng Hunyo. Ayon kay Police Major Jennifer Ganaban, tagapagsalita ng QCPD, tinatayang aabot sa 10,000 na katao ang dadalo sa pagtitipon batay sa isinagawang organisasyon ng mga organizer sa Quezon City Local Government Unit. Mahigit 2,000 pulis naman ang idineploy sa lugar upang tiyakin ang seguridad, mapanatili ang kaayusan at matiyak ang maayos na daloy ng programa at trapiko sa paligid ng monumento. Nakapwesto rin ang mga tauhan ng traffic management kasama ang ating mga kapulisan sa mga pangunahing lansangan upang mga siwa sa daloy ng mga sasakyan sakaling magmartsa ang mga rallyista patungo sa iba pang mga lugar. Inaasahan naman ng QCPD na magiging mapayapa at maayos ang naturang pagtitipon. Kaugnay nito, nananawagan si Police Major Ganaban sa lahat ng mga kalahok at maging sa mga nakaatas na pulis na pairalin ang maximum tolerance, igalang ang karapatan ng bawat isa at makipagtulungan upang matiyak ang isang ligtas at mapayapang pagdaraos ng rally. Patuloy namang minomonitor ng QCPD ang sitwasyon at nakahanda ang mga nakadeploy na puwersa na tumugon sa anumang pangyayari habang tinitiyak ang paggalang sa karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon. Mula rito sa People Power Monument sa Quezon City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Pinaigting ng Philippine National Police ang seguridad sa buong Metro Manila, partikular sa paligid ng EDSA Shrine, kaugnay ng isinagawang White Ribbon Rally ngayong araw. Ang buong report mula kay Patrolman Edwin Baris. Araw, Bagong Pilipinas, Patrolman Edwin Baris. Patuloy pa rin nakabantay ang Philippine National Police sa paligid ng EDSA Shrine kasabay ng White Ribbon March ngayong araw. Nakaantabay na ang mga pulis sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, partikular sa paligid ng EDSA Shrine upang masiguro ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng White Ribbon March ngayong araw. Kasama rin ng PNP ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nagkakaloob ng kinakailangang serbisyo publiko para sa mga kalahok at sa publiko. Ayon sa PNP, mahigit 9,000 pulis ang i-deploy sa buong Metro Manila bilang bahagi ng kanilang security and public safety operations para sa naturang aktibidad. Nananawagan naman ang kapulisan sa mga dadalo at maikilahok sa White Ribbon March na mag-isa sa pagpapanatili ng kaayusan, sumunod sa mga ipinapatupad na alituntunin
at agad may pag-ugnayan sa mga otoridad kung may mapansing kahinahinalang sitwasyon. Tiniyak naman ng PNP na patuloy nilang babantayan ang buong aktibidad upang matiyak ang kaligtasan, kapayapaan at kaayusan ng publiko. Mula dito sa EDSA Shrine, ako si Patrolman Edwin Baris, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents kaugnay ng isinagawang White Ribbon Movement Rally ngayong araw. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-follow, like and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Resalie Umalay, maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.